talaga ninyo umattend guys ng, lecture po. Kasi alam niyo kung bakit? Ang current events and social awareness lalo na sa nangyayari ngayon, recently sa Pinas, ano yung mga, ang daming issues na ganap ngayon. Tulad nga nito 'di ba, kani-kanina lang nag-declare si, President Bongbong Marcos ng tinatawag nating, yung tinatawag niyang National Energy Emergency. Ayan, 'di ba? Sabi, 'wag daw mag-panic, hindi naman daw tayo nauubusan ng supply, pero biglang nag-declare ng energy emergency. Ano po ba 'yon? Okay, dahil sa nangyayaring, nangyayaring, giyera between Iran and US, siyempre tayo ay umaasa sa Middle East ng mga fuels. So, talagang tataas, mag-i-spike ang demand. Yan, papasok diyan yung law of supply and demand. Tataas yung demand siyempre ng mga may-ari ng mga petrolyo, ng mga fuels. Okay? So, itong declaration ng National Energy Emergency, ito lang naman po kailangan magtipid-tipid daw tayo. Ito yung isa sa mga dapat nating gawin, dahil may shortage na raw sa fuels, kailangan magtipid, 'di ba? So, wag naman sana ipanalangin natin talagang well, ganyan talaga. Ah, Hindi natin alam ano ba nangyayari sa Pinas, bakit napunta tayo sa ganito, 'di ba? So, sana mag-isip-isip yung mga na mga nakaupo. Ano ba talaga yung agaran na solusyon para hindi tayo umabot sa lumala yung krisis na nararanasan sa Pilipinas. 'Wag nang sumabay, 'di ba, sa Middle East. So, praying tayo mauntog yung mga nakaupo, tumalino bigla, wishing lang hoping tayo, mga Pinoy. Okay? Pero, huwag kayong mag-alala kasi dahil nga nalalapit na ang ating NAPOLCOM examination, for sure naman po is nagawa na yung exam. So, hindi na join itong mga nangyayari recently. The possibility of it is from when we say current events and social awareness, the time frame is from December to up till this earlier ng March. Yun yung kukunin. Kasi kaya tinatawag na current events. Okay, ano ba yung ganap na nangyari this past ang time frame po kasi niyan ito ang time frame niyan. 'Di ba nagkaroon tayo ng NAPOLCOM exam nung nakaraan, I think it's November and December. So ang logic niyan siyempre yung current event na mangyayari is kukuha sila ng current event from late December up this 2026 January, February, and earlier ng March. Tandaan nyo, madali lang naman gumawa ng pa-exam ng NAPOLCOM dahil 150 items lang yan. So itong current events and social awareness, based on my experience, because I passed the NAPOLCOM examination this last 2021. So, ang current event na nakita ko, binilang ko talaga. Medyo ano kasi ako dun sa medyo chismosa si ma'am. Yan talaga gustong-gusto ko talaga ang current events and social awareness. Ang nakaharap ko nung time ng 2021, out of 150 is 5 items. 5 items. Biruin nyo kung medyo kayo ay chismoso't chismosa na meron kayong legit na source, tumpak ninyo yung mga lalabas sa current events and social awareness. Sabihin yung onti lang yan, pero yung 5 items na yan, malaking bagay po yan. Okay? So, papairali natin ang pagiging chismoso, marites, at tolits natin ngayong gabi dahil para dito sa topic natin. Okay? Current events and social awareness. Okay? So, okay.
Start na tayo, 2026 Philippine Administration. Okay, ang magbeshiwap na ating presidente at vice president, si President Ferdinand Marcos Jr. and si Vice President Sara Duterte. So si President Marcos at si Vice President Sara Duterte magbeshiwap sila. Unity team sila, 'di ba? Way back 2020 2022 nakakuha sila landslide ng 30 si President Marcos nakakuha ng 31 million. Di maraking factor din daw anya sa ating mga political analyst, malaking factor kung bakit nakakuha ng 31 million si President Ferdinand Marcos noong 2022 dahil nahatak daw po siya ni Vice President Sara Duterte. Na si Vice President Sara Duterte, mas malaki ang bumoto sa kanya naman. Lamang na lamang siya kay Vice Pres tumatakbo din ng pagka-vice presidente si Ma'am Leni Robredo. I think mas malaki ang kanyang mga nakuhang boto kaysa kay President Duterte. Talagang doon pinapakita talaga na kahit vice at vice president at president, talagang sabi ng mga political analyst na dala ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos. Na alam naman natin ngayon na magbeshiwap sila ngayon. Okay. Kilalanin naman po natin yung sino ba ang Senate President currently this 2026. So si Vicente C. Soto III or tinatawag natin, kilala natin siya si Tito Sen. 'Di ba? Isa siya sa kilalang si Tito Vic and Joey. So may kinakaharap na flood control issue ngayon, isa siya sa kumikilatis ng mga ebidensya. Okay. Let me advise you guys. Sa current events and social awareness, iset aside muna natin yung mga prejudices natin. At sino-sino yung mga ayaw nating tao, pinapaniwalaan nating tao. Pero kasi hindi masusunod yung mga gusto natin. Kung sino-sino yung mga gusto nating politiko na lumabas sa pa-exam. Walang ganun. Okay? Iset aside ang prejudice, yung mga paniniwala, yung mga gusto nating mga manok, set aside yan. Kasi pag lumabas sa NAPOLCOM exam, sino yung ganto, sino yung ganyan, 'di ba? Hindi naman nakafocus sa prejudices natin. Okay? Sino po yung bagong House Speaker? Kakaupo lang niya si Sir Faustino D. the Third. Okay? Si Chief Justice si Alexander Gesmundo. Tandaan niyo po din yang tatlong miyembro din ng ating 2026 administration. Okay? Bakit sinama ni Ma'am Jesto? Okay. Sino po ba yung 31st chief, ang tawag ng PNP chief natin? Kilala natin to. Si Sir Nicolas Torre III. Bakit po ba nakilala si Chief Torre? Naaalala niyo po ba yung nangyari last year? Yung meron silang boxing match ni sino ba yung kapatid ni Sara Duterte, yung bunso, 'di ba? I forgot his name. Baste. Sorry. Si Mayor Baste, patutsyada lang naman. This is based on fact. Patutsyada lang naman na inaya, parang term inaya niya ng suntukan si PNP Chief Torre III. So ito ay naging katatawanan. Ang nangyari, dumating yung set ng date, nag-set siya ng date, hindi sineryoso ni Mayor Baste. Ang nangyari, on unanimous decision, siya daw ang nanalo. Kasi hindi daw nag-appear si Mayor Baste. Pero nakakatawa, naging katatawanan, naging comedy-comedy. Pero sabi kasi ni PNP Chief Torre, yung tickets daw na napagbentahan nun, i-donate daw po sa mga nangangailangan. Na which we hope na talagang na-donate talaga. So okay, after PNP Chief Torre III, ang current po, kasi ang kanyang time frame na siya ay naging PNP Chief from June 2025 to August 2020.
June, July, August hanggang ano hanggang doon lang talaga kasi sumikat kasi talaga siya nung inarrest si President Duterte, 'di po ba? Doon talaga ang daming nagalit, ang daming naasar, 'di ba may mga nagre-react pa nga, um, bakit gano'n yung Miranda rights, puwede naman palang may kodigo. 'Yan ang mga react ng mga criminology, may mga ganyang nagre-react. Okay? After that issue, after he resigned from his position as the PNP chief, pinalitan po siya ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Okay, he is the 32nd PNP chief, the current PNP chief of the Philippines. Okay, so, okay, January 28 to 2026, ayan, hanggang this present, siya po ang ating PNP chief. Okay? Pero ito po ay uh, on August 20, after August 25, 2020, August 25, 2025, siya po ang umupo, and then currently ngayong January talaga, from January 28, 2026, siya na po talaga ang na-declare na new PNP chief. Okay, tatandaan po ninyo pang ilan po si PNP Chief Torre the third, siya po yung pang 31st na PNP chief. Okay, pang 32nd si PNP Chief Nartates Jr. Okay, bakit ma'am lumalabas po ba yan? Yes po, lumalabas po yan sa current event. Okay, ano po ba ang mga issues, legit na issues, ano ba yung legit na nangyayari na hanggang ngayon ongoing pa rin na events, okay, sa ating dito sa Pilipinas, lalo na when it comes to politics. Medyo magulo. Okay? Tingnan ninyo, nakafocus dito sa tatlong to yung mga issues sa Malacanang. Okay? Sa politika. Unang-una, efforts to impeach Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Ikalawa, flood control project scandal in the Philippines. Ikatlo, yung renewed impeachment of Sara Duterte or Vice President Sara Duterte. Okay, isa-isa nating tatalakayin yang mga nangyari. Efforts to impeach President Bongbong Marcos during his presidency. Bongbong Marcos the 17th. Okay, tandaan po pang ilan po bang presidente si President Bongbong Marcos, pang 17 po siya. And current President of the Philippines saw multiple efforts in 2026 seeking to remove him from office through impeachment. May tatlo pong efforts kung saan gusto siyang ma-impeach. Okay? 3 separate complaints were filed with the House of Representatives. May 3 complaints separately na final sa House of Representatives para ma-impeach siya. In January 2026 pa lang. Yan ang hirap. Dating magbeshi, ito nagbabardagulan na, nawala na yung trust, 'di ba? Yan ang hirap kapag nakaupo ka na at may hawak ka ng power. Hindi mo alam sino ang ganid, sino ba talaga ang tunay. Okay? So, 3 daw pong separate complaints ang na-file sa House of the Representatives nitong January 2026 pa lang. Akalain nyo, yung unang-una, yung effort to impeach President Bongbong Marcos. What is the reason? What is the date? On January 19, 2026, the first impeachment complaint against Marcos was filed by this lawyer, attorney Andre De Jesus, on the grounds of what? Grounds of graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Ayan. So, nag-file ng impeachment complaint against President Marcos si Attorney Andre De Jesus. Ano daw po yung grounds? Unang-una, graft and corruption. Ikalawa, yung culpable violation of the Constitution. At yung ikatlo, betrayal of public trust. Okay, yun yung tatlo na yan. Okay?
Sabi po kasi ni Attorney Andre De Jesus, etong betrayal of public trust, walang assurance, walang masyadong efforts or evidences na hindi daw talaga siya involved doon sa nangyayaring flood control project, ghost projects. Okay? Yan ang masaklap. DPWH pa lang yan, yung corruption na yan, wala pa sa ibang sektor. Yan ang nakakatakot. Okay? So, yung mga binabayad nating taxes, hindi natin, kitang-kita naman natin, hindi napapakinabangan ng mas nangangailangan. Okay, yan yung unang-unang grounds. Sinong nag-file? Anong date? January 19, 2026. First impeachment complaint, finaled ni Attorney Andre De Jesus laban kay President Bongbong Marcos. Tatlo yung grounds: graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Okay, ano naman po yung ikalawang complaint? May sabi merong dalawa. Okay, ito ay finaled noong January 22, same date itong dalawa. Before the House Secretariat by the Makabayan Bloc. Okay, itong Makabayan Bloc, isa siyang grupo. Okay? The bloc alleged betrayal of public trust over the Marcos administration. Okay, yung reason ni yung ikatlong reason ni Attorney De Jesus, ito naman yung final ng Makabayan Bloc, okay, sa House of Representatives. Ano yung reason? Betrayal of public trust over naman sa Marcos administration. Okay? Kay involved pa rin si President Marcos. Okay? Ano naman yung ikatlo? Same date, allies of former President Rodrigo Duterte filed a third complaint on January 22, same date, same date na nag-filed si Makabayan Bloc. Okay, mga kaalyado ni President Rodrigo Duterte, we know na nakakulong ngayon sa Netherlands si President Duterte dahil naaresto siya ng ICC due to sa EGK. Okay? Nag-file ng file for impeachment complaint yung mga kakampi ni former President Rodrigo Duterte noong January 22. Ano daw yung means? Okay. Along with the filed by the Makabayan Bloc, ayan, same. It was not received by the Secretariat. The third complaint had similar grievances with the first. Ibig sabihin, parehas lang din daw nung reason nung kay Attorney Andre De Jesus. Ibig sabihin, tatlo yung final ng mga kaalyado ni President Duterte, former President Duterte. Graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Anong nangyari doon sa mga impeachment complaint na hinain sa House of Representatives? Ano yung final voting? On February 9 this year, 2026, the House of Representatives approved to dismiss the impeachment complaints against President Marcos filed by Attorney Andre De Jesus, former Alliance of Concerned Teachers, Representative niya si Franz Castro, and Bayan Muna, Chairperson Nery Colmenares. Si Chairperson Nery Colmenares, siya ay mabuting kaibigan ni former President Rodrigo Duterte. Okay. Ibig sabihin, lahat daw ng final na dismiss. Okay, yung impeachment complaint. Dead kills. Okay, wala daw sapat na basihan. 'Di ba? So, okay, sad to say, yung mga ganyan is hanggang balita-balita na lang tayo. Okay? So, tayo kasi para tayong nanonood ng telenovela na para kasing comedy horror pinagsama-sama na ang nangyayari ngayon sa government natin. 'Di ba? Okay, so let us proceed with the second ongoing event na kinakaharap ngayon ng Pilipinas, yung flood control project scandal in the Philippines. Okay. So, flood control project scandal in the Philippines. Since 2024, a series of allegations
of corruption, mismanagement, and irregularities in government-funded flood management projects have been occurring in the Philippines under the administration of President Bongbong Marcos. Okay, ayan. We all know, since 2024, yan, may mga allegations about corruptions, mismanagement, irregularities sa paghawak sa pondo ng DPWH. Kasi kung mapapansin ninyo ha, dito pa lang sa Metro Manila, ang laki-laki pala ng budget na ibinibigay sa mga congressman. Sila yung mga naka-assign. Yung mga congressman na yan. Di ba naalala nyo bakit nagbigay si Diskaya? Kasi yung company niya kasi yung nanalo sa bidding. Yan sa flood control projects na yan. Bakit ang dami niyang listahan na binigay? Nasangkot pa nga doon si Congressman Arjo Atayde. Ang daming pangalan. Okay? So, mga congressman, sila din yung bahala, 'di ba? Manage, mag-supervise ng nangyayari diyan sa flood control na 'yan. Ang nangyari, tayong mga nagbabayad ng taxes, nagsasuffer dahil wala namang nangyayari. Pansin nyo guys ha, maayos na yung kalsada, binubungkal pa. Tapos ang pinantatapal kung ano-ano lang, ginagawang ano lang. Meron pa nga dito sa Sampaloc, binutas ng mga bilog-bilog ng mga malalaking machines. Tinapalan lang. Wala namang ginawa. Pero ang halaga nun, ilang digit na milyon. 'Di ba? 98 million. May mga nakita pa ako diyan sa may 50 million. Merong school nga dito, yung sikat na yung school dito sa Sampaloc, yung Ramon Magsaysay. Sad to say, may daughter dito siya magha-high school. Isa pala siya sa gagawing proyekto ng mga yung Kayla Diskaya. So, 'di ba naka-hold ngayon kasi lahat ng company ni Diskaya na-hold din sa pagpapagawa. So, itong school na ito, kailangan pa niyang maki-school sa ibang schools na elementary. Ilan ang estudyante ng Ramon Magsaysay High School, 'di ba? Kitang-kita ang corruption talaga dito sa Pilipinas sa flood control projects pa lang, DPWH pa lang. Paano pa kaya yung sektor ng DepEd, CHED, DOH lalo, 'di ba? Imagine ninyo. Ano pa kaya yung ibang, kaya 'di ba nagpapatayan sila para sa posisyon, 'di ba? So now we know, talagang gruesome ang nangyayari ngayon. Okay? Okay, let's continue about the flood control project scandal in the Philippines. Okay. The controversy centers on billions of pesos allocated for flood management initiatives, reports of ghost projects. Okay, when we say ghost projects, may proyekto pero hindi naman daw po nangyayari. Wala talagang proyekto. Diyan na uso yung maleta na pera. Yung sabi ng merong isang witness, 'di ba? Sabi ng nila Diskaya, mali-maleta, hindi nga daw mali-maleta, kondo ang ginagamit, pang-imbak ng pera sa flood control pa lang, sa DPWH pa lang. Medyo ang katangahan lang talaga na nangyari, 'di ba? Naaalala niyo ba yung ginawa ni Diskaya? Tumatakbo siya bilang mayor ng Pasig. Nagpa-interview siya kay Julius Babaw, kay Sir Julius Babaw. 'Di ba? Sabi pa niya, I like that umbrella. May gusto akong umbrella kaya binili ko yung kotse. Freebies pala ng kotse yung umbrella lang gusto niya, binili niya yung kotse. Wow, sana all, 'di ba? Tayo nga hirap na tayong bumili ng ng payong. Siya gustong-gusto niya yung design ng umbrella kaya binili niya yung kotse. So from her statement that she have 40 plus luxury cars. And then nung inimbestigahan na, naging 20 na lang, 'di ba? Naging 20 na lang yung luxury cars niya. Tinanong pa siya ni Sir Julius Babaw kung ano ba ang nakapagpayaman sa iyo? Ang bukelya niya ay alin? DPWH.
'Di ba? Sabi nga nila, nahuhuli ang kriminal sa sarili niyang bunganga. Okay, 'di ba? Sad to say, talagang 'yon, nakulong siya. And sino pa lang ba ang nakukulong dahil sa flood control project? Sino pa ba? Senator Bong Revilla. And then may trending pa ngayon, si Senator Bong Revilla daw nagrereklamo dahil hindi daw maganda ang facility ng CR na kinakukulungan niya. Sana all may privileges na ganyan. Okay. Paano po ba na-discover yung flood control project scandal? In his fourth Statement of the Nation address o yung tinatawag na SONA on July 28, 2025 last year, akalain nyo, ang tagal na nangyari. Mag-iisang taon na itong issue about flood control. Dalawa pa lang ang nakukulong, di ba? President Marcos reported that his administration had implemented over 5,500 flood control projects and announced plans for at least 10 large-scale projects amounting to more than 500 billion. Grabe. 500 billion flood control projects pa lang yan. Okay? Sa SONA ni President Marcos, he declared, okay, that he implemented over 5,500 flood control projects. And he announces that there are corruptions na nangyari. 'Di ba? Meron corruption na nangyari na some of the congressmen ay binubulsa yung mga pondo. Diba, ang bagal ng justice natin dito sa Pilipinas. Last year pa ito, July 28, dalawa pa lang nakukulong. May naibalik ba? Parang wala. Parang may nagbalik, 'di ba? Yung malaking tao siya sa DPWH, binalik pero hindi siya nakulong, 'di ba? Sabi witness daw. Meron pa nga yung dating DPWH secretary na namatay, 'di ba? Mamaya we will tackle it yung doon sa namatay na DPWH secretary, okay? So tapos na tayo doon sa flood control project scandal in the Philippines. We all know that President Bongbong Marcos, he stated in his fourth SONA na meron daw pong irregularities doon sa flood control projects. Siya daw po ang nagbuking na merong corruption. 'Di ba? May corruption pala. 'Di ba? Bakit kailangan tumagol ng isang taon? Ay nako. Okay? Efforts to impeach Sara Duterte. Okay, there are efforts to impeach Vice President Sara Duterte last year pa lang. Okay, tingnan nyo, ang daming efforts to impeach Vice President Sara Duterte. February 5, 2025, the House of Representatives impeached Sara Duterte by 215 votes. Okay, February 5, kaya nanahimik ang kanyang opisina noong last year. Okay, noong June 10, 2025 naman, Senate convened as impeachment court but remanded the case to the House. Okay? Okay, kinilala ng Senate ang impeachment pero okay, July 2025, Supreme Court declared the complaint unconstitutional due to the 1-year ban. Okay, due to the 1-year ban, noong July 2025, si Supreme Court, yung kataas-taasang korte natin, diniklara na unconstitutional ang complaint. Okay? Ang complaint o ang boto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. February 2 this year. Okay, so ligtas na si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte noong July 2025, sabi sa Supreme Court, yung mga judges, the complaint was unconstitutional due to the 1-year ban. Okay? So, ligtas na si Vice President Sara. February 2, ayan naman, this year, they renewed attempts to impeach Sara Duterte. Ayan, kung makikita nyo sa reels nyo, sino ba yan? Si Trillanes, si Senator Laila de Lima, and nagsama pa sila ng mga religious group. Okay, mga pare, madre, diba?
para i-support sila. February 23, 2026, 4 impeachment complaints formally initiated in the House. May impeachment complaints na naman na formally na inihain sa House of Representatives. Okay? So, wala pa tayong balita dyan. Ongoing pa yan. Okay. So, tapos na tayo doon sa mga ongoing na nangyari na issues. Hanggang ngayon, wala pa rin talagang hindi pa natatapos. So, talakayin po muna natin ano ba ang mga nangyari na mga ganap events ngayong isa-isahin natin kada date. Ano ba yung mga nangyaring ganap nitong 2026 from January to March. Okay? So, my resources, itong mga resources ko ay from The Inquirer, The Daily Inquirer, Philippine Star, GMA, and the Wikipedia rin. Okay? So, January 2, a ban on light electric vehicles from using major roads in Metro Manila is implemented. Okay, ma'am, bakit kailangan natin isa-isahin kada date, kada araw? Guys, para kahit papano, makaligtaan ninyo, hindi naman tayo lahat nanonood ng balita. Pero dapat see to it, aware kayo ano ba yung nangyayari sa paligid natin. Lalong-lalo na kayo po ay magiging future law enforcer. Dapat alam po ninyo kung ano yung nangyayari at dapat ang pinakikinggan ninyo or ang inyong source ay legit. Hindi kayo naniniwala sa mga fake news. Huwag kayong gumaya doon sa mga, alam niyo yung mga tsuhin at tsahin natin, mga lolo't lola natin na tutong mag-Facebook tapos naniniwala sa mga AI. Hindi naman tayo ganon. Okay? So, alamin ninyo yung mga legitimate sources. Okay? Huwag kayong nakikinig doon sa mga bias. Alam nyo, ako hindi ako nagbabasa sa Rappler. Kasi gusto ko yung talagang balita na fair and square. Walang kinikilingan, di ba yun? Sabi nga ni Mike Enriquez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. 'Di ba? Kailangan yung bibigyan kayo ng legit na kwento based on facts. Okay? So ito na, January 2, a ban on light electric vehicles from using major roads in Metro Manila is implemented. Okay? It was originally scheduled on December 1, 2025 and was supposed to be enforced nationwide. Okay, January 2, okay, binan po yung paggamit ng mga light electric vehicles. Yung mga ano na yan, yung mga e-bikes, mas maaangas pa sa tricycle, sa taxi driver, sa jeepney driver. Tapos magugulat kayo, ang nagda-drive minor, sobrang tanda. Diba? Kung makabangga lang sila, deadma lang. Okay? Binan po sila sa paggamit ng major roads sa Metro Manila dahil dumami po ang bilang ng mga traffic violators, ng mga aksidente na involving these vehicles, yung e-bikes. Okay? Originally, December 1 pa dapat, pero natuloy ang pagban niya nitong January 2, 2026. January 5, retired Air Force General Romeo Pocquiz is arrested on charges of inciting to sedition in relation to a Facebook post criticizing the Marcos administration. Okay, January 5, si retired Air Force General si Sir Romeo Pocquiz is arrested. Bakit? Si General Romeo po kasi, mahilig kasi niyang i-critic sa Facebook page po niya yung Marcos administration. Okay? Dinidistract niya. Hindi siya naniniwala or hindi siya believe sa administrasyon ng Marcos. So, naaresto siya, okay? Dahil sa inciting and sedition. Okay, January 6, Philbox. Kasama din po sa mga current events. Ano ba yung nangyayari? Man-made, yung mga calamities. Pasok din po yan sa current events natin.
and social awareness. Okay, January 6, PhilBox raises alert level 3 over Mayon volcano in Albay following a magmatic eruption. Okay, so may sumabog na naman, ni-raise ng alert level 3 noong January 6 yung town ng Albay. Okay? Dahil sa magmatic eruption, volcanic eruption. On January 20, a state of calamity is declared in Tabaco, Albay as a result. Dahil masyado pang aktibo yung bulkan sa Albay, okay. So, dineklara na po na nasa state of calamity noong January 20. Okay? January 8, the Binaliw landfill in Cebu City collapses, destroying a building used by its employees. 36 people are killed. On January 13, a state of calamity is declared in the city as a result. Okay, yung Binaliw landfill sa Cebu City ay nag-collapse. Ano nangyari? Iba pa yung bagyo na nangyari last year. 'Di ba? Ang dami ring napatay na bagyo. Yung alam nyo ba yung kay Slater Yang, yung vlogger na tsaka sa PBB, si You Slater, ayan. Isa siyang engineer siya. 'Di ba may ginagawa silang kondo sa gilid ng bundok. So nang nangyari last year nagkaroon ng bagyo. So dahil nga kalbo na yung bundok, hindi na shield yung karatig yung mga malalapit na mga bahay at community. Nagkaroon ng bagyo. So sinisisi yung ginawa ni Slater Young na kondo sa gilid ng bundok. Ito iba naman to. Okay, yung Binaliw landfill naman, iba naman to, sa Cebu rin to. So nag-collapse, it destroys a building. Okay, used by employees. 36 people, ang daming namatay. 36 people ang namatay dito sa incident na ito. On January 13, dineklara po na nasa state of calamity ang city ng Cebu City. So it declares in the city as a result. Okay, January 8 nangyari. Yun nangyari sa Binaliw landfill. January 13, na-declare ng nasa state of calamity yung city ng Cebu. Okay, January 13, Philippines-United Arab Emirates Relations, a comprehensive economic partnership agreement. Ito, hindi pa nangyayari yung gera laban sa Iran at sa US. Ito, nag-partnership pa ang Pilipinas, nakipag-partnership ang Pilipinas sa UAE. Talagang wala talaga tayong kawala. Kasi malamang yan, dahil sa nangyari din dito, sila din talaga yung source natin ng fuel. Diba? Comprehensive Economic Partnership. Pero ito naman related din sa economics. Signed between the Philippines and the UAE during the visit of President Marcos sa Abu Dhabi, marking the first free trade agreement between the Philippines and the Middle Eastern country. Ayan, kakasign lang ng agreement. Ditong tinatawag na Comprehensive Economic Partnership Agreement. O sana tulungan tayo sa ekonomiya natin, 'di ba? Kaya lang may giyera. So January 13, tatandaan po ninyo yung mga dates na yan. Okay. January 14 and 16, 21 individuals, including 14 police officers, 3 have been in police custody, are arrested in a manhunt operation for gaming tycoon Atong Ang, accused mastermind in the disappearance of the Sabongeros, yung mga missing Sabongeros, particularly in the alleged abduction and killing of at least 4 in early 2022. Ang remains at large. Ito yung nag-trending guys nitong January nga, 14 and 16, yung nagtago na si Sir Atong Ang, meron siyang bounty na 10 million. Ito pa yung 'di ba, ito pa yung biro ng mga Filipino na nakasalubong si
Sir Atong Ang sa airport, 'di ba? Huhulihin mo na. Wait, mamaya hanapin lang. Sabi ni Emily, Emily baka hahanapin mo si Atong Ang ha, hati tayo. Ayan yung nag-trending, 'di ba? Sa airport, nakasalubong si Atong Ang, 'di ba? Tapos ang offer sa kanya 50 million. Joke-joke lang 'yun ha, eme-eme lang 'yun. 'Di ba? Kung ikaw nakasalubong mo si Sir Atong Ang sa airport, maglalakas loob ka pa bang isiplong bibigyan ka ng 50 million? Napaka-imposible, nangyari na po kasi talaga 'yan nung panahon pa po ni President Joseph Estrada, naging wanted na si Sir Atong Ang. Sabi ni Emily sabi ni Emily, "Saka ko na hanapin sarili ko, si Sir Atong Ang muna." Oo nga, please. Saka na tayo mag-ano, i-pursue yung mga pangarap natin. Pangarapin na muna nating hanapin si Boss Atong. Kaya lang 'pag ganyan baka mamaya magaya tayo dun sa Missing Sabongeros, 'wag na. Alam niyo po ba yung nag-trending na 'yan yung nangyari na 'yan? Way back 2022 kasi merong 32 na missing sabongeros, kasama din dun yung asawa ng isang sabongero na buntis. So, nitong last 2025, yung kanang kamay ni Atong Ang, ano bang alias yon? Alias Bong, alias June. Basta ganon. Yung kanyang kanang kamay, umamin. Tumatakbong mayor yon sa Mindanao. Umamin siya na totoo daw na pinakidnap lahat ni Boss Atong Ang yung 32 na yon. Hindi lang daw of 32, umabot pa daw ng 100. Kaya nagtataka siya bakit daw 32 lang. So ibig sabihin, saan daw po dinadala? At bakit hindi nakikita ang katawan? Lahat daw po yon ay inililibing, pagkatapos torturein, inililibing daw po sa Taal Lake. Imagine niyo Taal Lake, 'di ba? Maraming isda. Pataba sila ng mga isda sa Taal Lake, 'di ba? May mga tawag nito, bakit daw mas preferred na doon? Meron daw kasing general na tropa si Sir Atong Ang, biruin niyo 'yun ang backup, 'di ba? Mga generals na may-ari ng isla doon malapit sa Taal Lake. So doon daw dinadala at binabaon yung mga katawan ng mga missing sabongeros. So ang nangyari, nagkaroon bago pa tong flood control issue na ito, may nakita habang may mga divers, mayroon pa ngang divers from Japan, 'di ba? May divers na nakakita ng nakasakong skeletal parts. So ano diyan papasok na yung forensic experts, yung forensic science, 'di ba? Trinace po by means of forensic science kung yan po ba ay buto ng tao o buto ng hayop, 'di ba? Ano niyo 'no guys, isipin niyo, kung buto ng hayop 'yan, bakit pa pag-aaksayahan na isako at ibaon sa ilalim ng Taal Lake? So, upon confirmation sa forensic science, ang mga labi daw o mga buto ay buto ng tao. Ito daw po ay male skeletal remains. 'Di ba? So imagine niyo hindi lang sabi nung kanang kamay, hindi lang 32 ang mga binaon namin diyan, marami nasa 100. Kadalasan yung mga 'yan, yung mga nanduduga, dinuduga si Boss Atong. Ayan, kaya sinasabi, "Wag na natin siyang hanapin." Okay, malay naman natin maipon natin yang 10 million na 'yan. Makakabangga niyo lang si Boss Atong Ang. Baka mamaya nasa Taal Lake na kayo, wag. Wag na wag. 'Di ba? Hayaan na natin sila. Pero guys, alam nyo, sana mabigyan na ng hustisya yan kasi buhay is buhay kahit papaano ha. May asawa pa, may buntis pa doon sa nasama sa missing sabongeros. Kwento ko lang sa inyo, isa doon sa nasama ay yung VIP. VIP ni Boss Atong. Yun yung kwento. VIP siya, nanduga, parang nagbenta daw ng, basta may nagbinenta siya, siguro sa account, ganyan-ganyan, account doon sa online sabong, mas malaki niyang binenta yung account, ayaw daw ni Boss Atong Ang nang dinuduga siya ng ganun.
So, kinidnap, isa siya sa mga nawala. Biruin nyo ha, guys, VIP na yun. 'Di ba? Paano pa kaya yung maliliit lang na mga sabungero na mga nangduduga ng tari, yung mga ganyan sa tari ata nilalagyan ng lason, mga ganyan. Okay. So yan, at large na si Boss Atong Ang. Okay, hinahanap na siya ngayon. O sa mga gustong maghanap, gusto ng 10 million, bahala na kayo dyan. January 15, what happened? January 15, Japan-Philippines relations. The Philippines and Japan signed 3 bilateral agreements in Manila, including one allowing their defense forces to exchange logistic support, the second major defense accord following the implementation of the reciprocal access agreement in 2025. Ito ang masaklap. Hindi man lang nakapredict, 'di ba? Nagpredict yung mga nakaupo natin na mga politiko. January 15, nagkaroon na ng agreement between Japan and Philippines. Bakit hindi na lang fuel? No? Kung ano yung source ng fuel ng Japan. Total naman kasi ang Japan, bakit ang Japan gustong-gusto ang Pilipinas? Ang Pilipinas po kasi ay isa sa major producer or Japan po ang nagbibigay, ay Pilipinas ang nagbibigay sa Japan ng saging. Isa sa malaking manufacturer ng Japan ng saging ang Pilipinas. Gustong-gusto po ng mga Hapon ang saging dahil napaka-healthy. Ayun nga lang, noong January 15, ang pinag-usapan ng ating administrasyon ay patungkol po sa pag-aalaw ng Defense Force to exchange logistical support. Hindi natin magagamit nowadays, 'di ba? The second major defense accord following the implementation of reciprocal access agreement. Okay, it is the funding, another for funding the new facilities of the Philippine Navy and the proposed wireless broadband connectivity for the Sulu Archipelago. Okay, broadband connectivity, bagong pag-fund ng new facilities ng Philippine Navy. Napakasayang, no? Yung kanilang agreement. Kung yan talaga ay fuel lang talaga, walang problema ang Pilipinas. Pwedeng-pwede namang humingi sa kalapit na bansa, 'di ba? Makipag-ugnayan. Yan ang tropahin, 'di ba, ng administrasyon natin. Nagpunta na pala siya sa UAE, nakipag-coordinate sa Japan. Sayang ano. Dapat kapag kayo naging future leaders, maging futuristic leader kayo. Expect the unexpected. You should have a plan. Ang letters naman natin ay 26 letters. You should have a plan A to Z. Diba? Para hindi masiro. Okay, January 16, a court in Manila acquits former Negros Oriental Representative Arnie Teves of murder over the 2019 killing of Negros Oriental Provincial Board member Michael Lopez Dungog. Okay, so January 16, na-acquit si former Negros Oriental Representative Arnie Teves sa pagpatay niya noong 2019 sa isang board member na si Michael Lopez Dungog. Isa siyang member ng Negros Oriental Provincial Board. Na-acquit. Okay? January 16 also, the Department of Information and Communications Technology or yung tinatawag natin DICT orders the blocking of Grok AI in the Philippines over its usage in generating illicit images of women and children. Okay, so nakakatakot na ang AI ngayon. Noong January 16, officially na pong blinak ng DICT natin yung Grok AI. Nakakatakot po kasi ang paggamit ng app na ito dahil kung dito sa Pilipinas dahil meron pong yung mga predators, yung mga juvenile predators, yung mga pedophilia, ginagamit yung mga mukha ng mga bata ilalagay sa katawan sa mga i-edit sa katawan ng malalaswa. O kaya artista, mukha ng artista ilalagay sa mga malalaswang imahe. Nakakatakot na ngayon. Kaya kayo guys, huwag kayo basta-basta nakikipag-chat. Lalo na kung may mga pamangkin kayo, huwag basta-basta yung mga pamangkin ninyo, i-click yung link kung saan-saan.
Kaya yung kung may mga pamangkin kayo nagro-Roblox, nagme-Messenger ng maaga, double check nyo, tapos pagsabihan nyo para hindi po siya nabibiktima. Okay? Let me tell you something about this. Merong recently lang na ganyan, teenager siya. So, may nag-send sa kanya ng link. So, itong link pala na ito related dito sa app na ito. So, kapag clinic mo yan, automatically, nakita yung mukha mo na kapag video call ka, matik yan, ma-extract yung mukha mo papunta doon. So, ang nangyari doon sa image ng bata, kahit hindi niya ginawa, siya ay nag-e-ejaculate yung bata. Nagsasarili yung bata doon sa image. Panakot niya nung predator doon sa bata, ipagkakalat ko to, send ko to sa mga friend mo sa Facebook, sa nanay mo, sa tatay mo. Ang gusto ng predator, maka-video call pa yung bata, ipakita yung maseselang katawan. Di ba nakakatakot? Kapag masyadong malayang gumamit ng mga gadgets, ang mga bagets. Okay? So yan, pagsabihan ng mga pamangkin, pagsabihan kung may mga anak na kayo, pagsabihan ng mga anak, okay? So, okay, yan yung nangyari sa January 16 natin. January 19, an impeachment complaint is filed in the House of Representatives against President Bongbong Marcos on charges related to the arrest of Rodrigo Duterte. Nabanggit ko na sa inyo yan kanina. Okay, his alleged drug use and involvement in the flood control scandal and issues over the national budget. Former Senator Bong Revilla, hindi na makakapagbudots-budots ang ating senador. Si former Senator Bong Revilla na balita ngayon ay nagko-complain about his comfort room na naka-assign sa kanya. Hindi daw niya gusto yung amenities. Okay, former Senator Bong Revilla surrenders to the Philippine National Police after an arrest warrant is issued against him by the Sandigan Bayan over his involvement in the flood control project scandal. Ayan, kakakulong lang niya ng mga nakaraang taon, nakulong na naman ang ating butihing senator na si Bong Revilla. Okay, January 19 pa rin, the recreational boat MBCA Amehara, which carries 12 passengers and 4 crew members, capsizes in Davao Gulf off to Davao Occidental. While on its way to Governor Generoso, Davao Oriental, only a crew is rescued. 6 of his companions are found dead. Aray ko. Okay, may namatay noong January 19 sa boat ng MBCA Amehara. So, merong passengers, 12 passengers at 4 na crew members. Okay? Galing sa Davao Gulf, papuntang Davao Occidental. So, ayan. So, lumubog ay tumaob ang kanilang sinasakyan. Lumubog. Okay, na-rescue ang crewman at ang kanyang 6 na kumpanyon ay namatay. Okay. So, January 21, si Cory Dicpus, he is a former vice mayor of Lubuagan, Kalinga. He dies after a police encounter in his residence. He has been in the national most wanted list since 2001. Okay, nagkaroon ng enkwentro, palitan ng putok between police officer and sa former vice mayor ng Kalinga, Lubuagan, Kalinga na si Cory Dicpus. Isa po siya sa most wanted since 2001, being implicated in various criminal cases including a double murder in 2000 while serving as a barangay captain. Ito naman po si Cory Dicpus, na involved po siya sa crime na hindi po na ang involvement po niya ay pagpatay. Okay, so namatay po siya sa palitan ng bala or encounter between the police officers sa kanyang residence. O January 21 po naganap yan. Okay, January 23, the Dupax del Norte anti-mining protest
Yan yung mga nagrereklamo sa pagmimina po. Okay? 7 protestors and 1 employee of Vogel Corporation are arrested while attempting to dismantle a barricade at an anti-mining protest in Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Okay. So naganap po yan sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. So may mga protestors itong 7 sila po ay tinanggal nila yung barricade doon sa pagtangka nila na pasukin at magprotesta doon sa ginagawang minahan na yun. Okay, so nakulong po itong mga protesters na ito noong January 23. Okay, same date, the cargo vessel Devon Bay with a Zamboanga City Yangjiang route and carrying 21 Filipino sailors capsizes in the South China Sea northwest of Scarborough Shoal. At least 2 sailors are killed while 4 others remain missing. Eto na naman yung ang daming issue sa Pinas. Sumabay pa yung issue sa Scarborough Shoal. Okay? So merong 21 Filipino sailors ang dumaan, okay? Dito sa northwest of Scarborough Shoal. 'Di ba? They are declaring that kanila na yang lugar na yan. Kapag may dumaan dito, babarilin nila. So ang masaklap, merong 2 sailor na namatay na Pinoy at may nawawala pang 4. 'Di ba? Sana pag-focusan din natin ng gobyerno natin itong nangyayari dito sa Scarborough Shoal. January 26 to 30, events related to the beginning of country's chairmanship of the ASEAN are held in Metro Cebu. Okay, including the Tourism Forum na alam nyo guys, ang masaklap, may nangyaring state of calamity dito sa Cebu. Dito naman in-entertain, naging country's chairman naman yung ating bansa sa ASEAN. 'Di ba? Ang malas ng nangyari kasi naka state of calamity ang Cebu. Okay, pero syempre life must go on. In-entertain pa rin yung members ng ASEAN dito sa Cebu, including the Tourism Forum January 26 to 30 and the Foreign Minister retreats. Okay, both held in Cebu City. January 26, the ferry vessel MV Tricia Kirsten 3 with a Zamboanga City to Hulo route sinks off Haji Mutamad Basilan, killing at least 65 people and leaving 14 missing. Grabe. Opo, may time na tinatanong sa current events, yung mga calamity nangyari, aksidente na nangyari. Ma'am, bakit? Syempre, 'di ba, madaming Pilipino ang involved na matay. Naaalala ko dati yung MV Princess of the Star, imposibleng hindi lumabas siya noong NAPOLCOM exam way back. Okay? January 26, a second impeachment complaint is filed in the House of Representatives against President Marcos on charges of betrayal of public trust in the flood control scandal. Alam naman natin na yan po ay na-dismiss. Okay, January 28, the Supreme Court votes 13-0 to affirm its July 2025 ruling declaring the impeachment of Vice President Duterte unconstitutional for violating a provision on the filing of complaints against the same official within a year, eventually dismissing an appeal from the House of Representatives. Okay, ang Supreme Court, alam naman natin, binalita din yan. 13-0, 13 ang nag-affirm na, diniklara na unconstitutional ang impeachment na final for Vice President Sara Duterte. Okay, dismiss. Nakakapagtaka lang din kasi desisyon na nga ng highest court ng Pilipinas, bakit pa kailangan questionin? Di po ba? Okay? January 30, the Sandigan Bayan acquits former Misamis Oriental Vice Governor Jose Marigo Pelaez of graft in case involving the employment of 3 government employees in Pelaez properties and
Police arrest 3 suspects in connection with the killings of a police officer and her son, whose bodies were found separately in Bulacan and Tarlac. Ito yung nag-trending. Yung police officer na babae, kasama yung anak niya, pinagplanuhan, pinagtangkaan at talagang pinatay yung mag-ina. Biruin yung police officer, okay ha? In the near future, kayo dapat ang maging magbago sa mga ganitong imahe nangyayari sa current administration or sa current organization ng PNP. Okay? Ang ang ano pa dito, iniimbestigahan pa, suspect ang asawa ng police officer nung babaeng police officer. Suspect ang kanyang asawa sa pagpatay sa kanilang mag-ina. 'Di ba? Kung totoo man 'yan at siya ang killer, wala siyang kaluluwa. Okay. Punta naman tayo sa nangyari noong this February. Okay? February 2, two impeachment complaints are filed in the House of Representatives against Vice President Sara Duterte on charges of betrayal of public trust in the usage of the confidential funds. Ang nakakasawa na lang din tong mga gantong balita kasi ang daming matatalinong mga senators, mga tao na nakaupo. Pero bakit nakafocus lang kayo sa iisang tao? Bakit hindi kayo nakafocus no sa pagtulong sa current administration, 'di ba? So, yan, paulit-ulit sa filing ng impeachment kay Vice President Sara. So, another 2 impeachment complaints no February 2. Okay? Involvement, usage of confidential funds. Okay? February 4. The leadership of the House of Representatives announces the resignation as Axis Party List representative of Ed Vicyap. Bakit siya nag-resign? He has been linked to flood control projects controversy. Aray mo. He is replaced by whom? By Sir Jeffrey Soriano, who is proclaimed by the COMELEC on March 4. So officially, ang nakaupo na as Axis Party List ay si Sir Jeffrey Soriano. Okay? The House of Representatives, February 4 pa rin, House of Representatives votes 238 over 238 and 10 with 9 abstentions hindi bumoto to suspend Cavite Representative Kiko Barsaga, whose earlier suspension has ended on January 30 anew for 60 days due to his social media post. Okay. Kung kilala nyo ba, ito si Congressman Meow Meow. Si Congressman Kiko Barsaga, siya yung talagang isa sa mga distractor ng administrasyong Marcos. Okay? Dahil nga daw sa korupsyon na nangyayari, hindi daw kumikilos ang administrasyong Marcos. Okay. So, House of Representatives, they voted 238 na gusto nilang masuspend si Kiko Barsaga. Alam nyo, halatang matapang itong congressman na ito, mabatang congressman ng Cavite. Dahil wala siyang pakialam, matanggal siya sa kanyang posisyon. Mailahad lang niya ang kanyang paniniwala yung kanyang paniniwala against the administration of President Marcos. Okay? 10 naman ang nagsabing hindi naman kailangang isuspend. Ayan yung talagang mga against din sa administration ni President Marcos. Okay? Same date, February 4. The Philippine House Committee on Justice dismisses the 2 impeachment complaints filed in January against President Marcos citing insufficiency in substance. Ayan, di ba? Nabanggit natin kanina. So, dismissed ang complaint, 2 impeachment complaint laban kay President Marcos dahil insufficient daw. Walang maayos na ebidensya. Okay? Same date, February 4, a state of calamity is declared in Bungaw, Tawi-Tawi due to a fire that destroys 1,000 houses. Okay,
February 5, the Supreme Court recognizes that cohabiting same-sex couples are entitled for recognition as co-owners of property if there is a proof of actual contribution in a case involving the disputed sale of a house and lot. Okay. February 5, ang Supreme Court naman po, nire-recognize na niya yung kahit same-sex couple kayo, ay entitled sila for the recognition as co-owners of property. 'Di ba kasi kapag co-owner yan yung mag-asawa, 'di po ba? So, kailangan may pruweba lang, may pakita na si co-owner or yung isang couple, isa sa doon sa couple ay meron siyang resibo na siya ay co-owner. Ito ay related po sa disputed pag pinag-awayan yung house and lot na yan. Kadalasan kasi ito nagiging problema ng mga same-sex couple. So, i-invest sila sa bahay at lupa, magbiglang maghihiwalay. Ano po ba yung law or yung batas kapag sinabing co-owners, okay? Kasi hindi kinikilala yung same-sex couples as co-owners. Okay? February 6 and 9, a state of calamity is declared in Iligan and Surigao del Sur due to damage caused by tropical storm Penha o yung Basyang, bagyong Basyang. At least 12 people are killed due to the storm while 36 others are injured. Ang dami rin. Okay, February 6 and 9, deklara po ng state of calamity. Okay, it is declared in Iligan and Surigao del Sur. February 9, a third impeachment complaint. Tingnan nyo guys, no? Talagang umiikot sa impeachment ng president at vice president natin, no? Okay. And third impeachment complaint is filed in the House of Representatives against Vice President Sara Duterte on charge of betrayal of public trust in the usage of confidential funds. Okay. February 10, China imposes an entry ban on the entire Municipal Council of Kalayaan, Palawan in response to the passage of resolutions declaring Chinese ambassador to the Philippines, Jing Kuang, and his predecessor, Huang Xilian, persona non grata. Okay, dinedeclare na persona non grata ng China ang Chinese ambassador to the Philippines sa si Jing Quan at ang kanyang predecessor na si Wang Xilian. February 12, a Mongolian national is arrested on suspicion of spying on sensitive locations in Iba Zambales. Okay, sa Iba Zambales merong mga military bases. So, may nahuli pong Mongolian national, inaresto po siya at suspetsa po nila spiya daw po from Mongolia. Okay. Ito naman, February 13, ano nangyari noong February 13? The International Criminal Court identifies 8 individuals, namely Senators Bongo and Ronald De La Rosa, si Senator Bato, former PNP chiefs Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, former National Bureau of Investigations Chief Dante Giran, former PIDEA Chief Isidro La Peña, and former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II as indirect co-perpetrators in the crimes against humanity against former President Rodrigo Duterte during the Philippine Drug War. Okay, February 13, itong ICC, ina-identify nila nakasabwat daw po doon sa Philippine Drug War si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, PNP Chief Danao, si PNP Chief Cascolan, si PNP Chief Albayalde, former NBI Chief Dante Geran, okay, pati yung former chief ng PIDEA, 'di ba? In-involved na ng ICC. Okay, noong February 13. Ito yung time na parang nabalitang umiyak ata si Senator Bongo. Ay, Bongo, sorry. Si Senator Bato de la Rosa.
Okay, February 17 to 18, a power outage occurs for almost 27 hours in Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, the special geographic area of the Bangsamoro and 6 municipalities in Cotabato. It is caused by a cut conductor in a transmission tower in Pikit. Imagine niyo, during that time, sa bagay, during that time malamig-lamig pa noong February. Pero kung ngayon yan March, may time na ang init kapag tanghali, kapag ang napaka-abnormal na ng ating climate. Ngayong gabi medyo malamig. Ewan lang natin sa Mindanao. Okay, February 18, a fourth impeachment complaint is filed in the House of the Representatives against Vice President Sara Duterte on charges of betrayal of public trust and violation of the Constitution in the usage of the confidential funds and issuing threats against President Marcos. Okay, February 18, meron na namang final na another impeachment complaint sa House of Representatives against Vice President Sara Duterte. Dahil daw po doon sa betrayal of public trust and violations of Constitution. Katulad din ng final kay President Marcos. Gantihan lang talaga sila ng gantihan. Ano? Okay. February 24, a U.S. military aircraft collides with a concrete barrier along a road in Lawak, Pangasinan. While undergoing contingency training, injuring its 5 crew and damaging the aircraft. Ayan. Kasi dito pa kayo training ng training. Ano? Dati kasi, di ba, tinanggal ni President Duterte ang mga US military base dito sa Pilipinas. So now, we do have, dahil hindi na siya ang presidente, ay naprubahan ni President Marcos ang 16 na US military base. Tingnan nyo, nag-practice noong February 24, nag-practice ng training, ng contingency training, yung US military. Buti na lang, sumalpok sa barrier along the road in Dalawak, Pangasinan. Walang nadamay na sibilyan, pero na-injured naman yung 5 crews. Diba? Buti na lang, walang nadamay na sibilyan. February 25, a state of calamity is declared in San Jose del Monte, Bulacan, due to a water shortage blamed on mismanagement by water utility firm Prime Water that affects the 47,611 households. Alam nyo ba, reklamo talaga ng mga taga-village itong Prime Water. Sino ba ang may-ari ng Prime Water? Sila Senator Cynthia Villar. Imagine, for how many hours, 'di ba? For how many hours hindi ka naligo, hindi ka maka-jebs dahil walang tubig, 'di ba? So, Prime Water, yan ay pagmamay-ari ni Senator Cynthia Villar, ng pamilya nila. Okay? It is blame on the mismanagement. Naaalala nyo ba yung post ni Carla Abellana, patutsada niya sa Prime Water? Kahit anong bayad niya ng bill, masipag daw maningil ng bayad sa tubig. Si Prime Water, hindi naman daw masipag magbigay ng tubig. Okay, so ito, March 12, early, okay? So, March 12, the Sandigan Bayan acquits former Isabela State University President Alet Misola Mamawag of graft in a case involving the university's purchase of property in Quezon City in 2012 valued at 6.2 million. Okay. So, this time, si Sandigan Bayan, inakwit niya si former president ng Isabela State University. Against doon sa case niyang graft. Biruin nyo, nag-purchase ng property in Quezon City which noong 2012 which valued 6.2 million. Kung dito sa Quezon City yan, mahal kasi talaga ang halaga ng lupa dito sa Manila. So kaya siguro na-acquit si former Isabela State University President. Okay?
March 13, the Cebu Bus Rapid Transit System begins operations. March 14, a special election is held in the 2nd District of Antipolo to select a new member of the House of Representatives. Okay, namatay po kasi yung isa sa member ng House of Representative kaya nagkaroon ng special election sa 2nd District ng Antipolo. Okay, ang nanalo daw po ay si Bong, yung anak nung namatay po na si Sir Romeo Acop na member ng House of Representatives. Okay, he is proclaimed the winner the following day, defeating 5 independent candidates. Sumunod sa yapak ng ama, yung kanyang anak. So siya na yung naging isa sa member ng House of Representatives sa 2nd District of Antipolo. March 19, ito lang recently, bagong alyansa Makabayan and Piston will hold a nationwide transportation strike in protest against rising fuel prices. Hindi po natuloy noong March 19. Sabi ng bagong alyansa Makabayan at ng Piston, aantayin po daw muna na makapagbigay ng ayuda sa mga pampasaherong driver, diba? Miyembro ng bagong alyansa Makabayan at ng Piston makapagbigay ng ayuda ang gobyerno bago daw po ituloy ang transport strike na gaganapin naman ngayong April. Okay? So napanood ko 'yon na namigay na ng tulong si President Marcos. Masyado pa nga nilang binigdil kasi yung tarpaulin daw, bakit masyadong anlaki daw ng mukha ni President Marcos. Yung ba't yun, di ba, naging issue din. Okay. Ito guys. So, bigyan ko lang kayo ng tip when it comes to current events and social awareness. Okay? Yung mga past po kasi na pa-exam recently from 2021 up until this hanggang ngayon, halos lahat doon sa 5 to 10 items. Kasi yun daw po ang possible na lumabas sa current events. Okay? 5 to 10 items out of 150. Kinukuha po nila ang details sa Kapuso Mo Jessica Soho. Kasi si Kapuso Mo Jessica Soho, ang kagandahan niyan, panglahatan. Diba? Entertainment, sports, showbiz, politics. Diba? Meron pa nga dyan horror eh. Diba? Sabi, pugot na ulo, may tikbalang, may ganyan, diba? I advise you guys, manood kayo ng Kapuso Mo Jessica Soho from the time ng mga late December up this March earlier. Kasi doon lang iikot ang tanong dyan sa current events and social awareness. Okay? Ito, talakayin natin ha. January 4, ano po ba ang ganap doon sa Kapuso Mo Jessica? Bakit ma'am, ano ba ang ebidensya mo na dyan sila kumukuha? Guys, recently, kung tatanungin nyo ang past ng mga takers, tulad ko, merong issue, parang I think it's exam noong December or November 2022, yung bata na na-interview siya sa Jessica Soho, adopted siya ng isang mag-asawa. Yung mag-asawa may business. So yung adopted daughter nila, nagtataka sila bakit lagi silang nawawalan sila ng malaking pera. May malaki kasing tindahan yung mag-asawa. Ito na feature to sa KMJS na hindi nyo aakalain na lalabas sa pa-exam sa NAPOLCOM kasi current event. Okay? Yung business nila nalalagasan ng 100K hanggang sa naipon na ang nawala is 1.2 million. Ang ginawa nila, inimbestigahan ng nanay, ano ba nangyayari, sino lang ba ang nagbabantay? May isa silang tagabantay plus yung anak-anakan nila, yung kanilang ampon. Ang nangyari, na-discover nila, yung kanilang adopted daughter ay bumibili ng mga K-pop merch. Ito yung tanong dyan, ha?
in 2022, there is blah blah blah, parang ganito ha, Tagalogin ko na. Merong isang naulat na batang babae na napaulat na isang batang babae na ninakawan ang kanyang adopted parents ng nagkakahalagang 1.2 million pesos. Ganyan, 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 ganyan. So, yon galing sa kapusan mo, Jessica Soho. Ang tanong, ano ang pinambili ng adopted daughter doon sa 1.2 million pesos? A, basta parang basta nandun A, B, C, D, nandun ang Korean merch. Akalain nyo 1.2 million? Ma'am, bakit may pa-exam na ganyan, current events pala? Guys, tatandaan nyo, related sa ating mga criminology at related sa pagpupulis yan. Yung human behavior, ano ba ang naiisip ng batang yan? Bakit siya nakakumit ng crime na pagnanakaw? Diba? Connected. Diba? Human behavior, bakit ganun? Bakit siya naging kleptomaniac? Bakit siya, tuwang-tuwa siyang nagnanakaw na hanggang sa tuwang-tuwa na magnakaw yung bata, nanakaw na niya is 1.2 million. Puro BTS merch, Twice, puro ganyan. So, walang nagawa yung mag-asawa kasi nga adopted daughter nila. Ang gagawin na lang nila, yung mga nabili ng bata na K-pop merch ay ibebenta na lang nila online. Alam niyo meron yung mga light stick, yung mamahalin. Yung pinakamura is 3,000, 'di ba? Akalain niyo 'yon. Lumabas 'yon sa current events. Kasi related kasi talaga, human behavior 'yon. In relation, bakit ginawa ng bata yung krimen na 'yon, 'di ba? Okay, ito, sinama ko dito yung mga topic na sa tingin ko naman ay related din na maaari na lumabas possibly sa current events na pa-exam. Kay January 4, nandyan yung link. Don't worry, ibibigay ko po kay Sir Brian itong naka-PDF file ng PowerPoint ko for you to, kung tinatamad kayo mag-search sa YouTube, i-copy nyo na lang, i-paste nyo, bibigay ko kay Sir Brian to mamaya. Okay, January 4, 2026, ano ba yung paganap? 'Di ba? Naaalala nyo ba yung nawawalang bride-to-be na nahanap siya makalipas ang 19 na araw? Yung para siyang nakapang-jogging tapos sumakay siya ng bus, tapos bigla siyang nawala ng 19 days. Ang itsura niya nung nahanap na siya sa may Pangasinan or Pampanga, nahanap siya, ang payat-payat niya. Tapos nung in-interview siya, hindi siya na-interview. Ang na-interview kasi dito, yung kanyang kuya at yung kanyang groom-to-be. So, sabi nila is, ayan, Pangasinan. Thank you, Sosing. Sa Pangasinan, nakita si ate girl. Pangtulog siya at saka ang payat niya. So, ibig sabihin talagang, it's either, 'di ba? Maraming problema. 'Di ba? Missing person, maraming problema, bakit tumakas, ganyan-ganyan, baka hindi pa siya ready maging asawa, hindi pa siya ready maging ina, gusto pa niya maging malaya, or may problema siya sa family, or hindi natin alam. Hindi natin masabi, hindi niya sabi naman ng iba, hindi, ng lalaki yan. Wag tayo magsalita ng ganun kasi yung itsura ni bride-to-be is talagang stress na stress yung itsura. 'Di ba? Don't judge. Hindi naman tayo mga judger. Hindi naman tayo mga judge. Okay. Sumunod na topic, yung 4-story building, ang agdalto sa kanyang pamilya. Pagkamatay ni, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Pagkamatay ni dating DPWH, Yusek Maria Catalina Cabral at ang mga sensitibong impormasyon umano'y hawak niya tungkol sa mga kumita sa flood control projects na nakapaloob sa naiwan niyang Cabral files. Okay, ito yung trending na nahulog daw ito sa bangin, tumalon. May babaeng tumalon sa bangin, may video pa nga. Na parang scripted at in-inform na patay na daw. Patay na daw si Yusek Maria Catalina Cabral. 'Di ba? So, ang dali-daling mag-declare na patay na ang isang tao, lalo na kung marami kang pera, no? So, yan, isa yan sa mga issues noong January 4.
2026. Ito guys, gamot sa diabetes tirzepatide, legal at ligtas bang gamitin pampapayat? Yan yung isa sa mga trending noong time ng January 4. Okay. So, in-include ko na lang din kasi naging trend siya. Okay. January 11, 2026, in-include ko na rin dito yung link. Ito, landslide sa Cebu landfill. Kanina nabalita na natin yan kanina. So, babae sa storage box, ito naman, maaari din tong maging related. Alam nyo kung bakit in relation? Dahil investigation. Babae sa storage box, ito yung babaeng may tato dito sa bandang kanyang collar. Sa kanyang malapit sa dibdib at dito sa kanyang sa kanyang balikat. So, nakilala siya dahil sa kanyang mga tattoo. And then ang nangyari dito, yung storage box, alam niyo yung mga lagayan ng mga gamit na kulay itim, sinilid po siya doon, pinagkasya po siya. At sino daw po ang suspect? Ang sistipa niyan, ang suspect ay kanyang live-in partner, ang kanyang boyfriend na security guard. So, grabe, nagtalo sila. After ng pagtatalo, chinoke daw nung security guard yung babae, and then nung chinoke niya, namatay, nalagutan na ng hininga, pinasok niya na yung katawan sa storage box. Ang masaklap pa niyan, nagpatulong siya doon sa mga tricycle driver na wala namang kaalam-alam ang mga tricycle driver na patay pala tong buhat-buhat namin. Nagpatulong din siya sa bus liner na kanyang sinakyan papunta sa isang probinsya at sa probinsya niya tinapon, 'di ba? Okay. Ah, mga pinala eto sinama ko lang ha. Yung pinalaki ng sex bomb, ayan yung nagkaroon sila ng round 1, round 2, round 3 na kanilang concert. Kasama naman sa current events, 'di ba? Mga pinalaki ng sex bomb. Mangingisda noon, abogado na ngayon. Ayan, magandang story, panoorin nyo, malay naman natin, 'di ba? Katakot-takot na kurakot, part 14. Biruin nyo, part 14 na siya since 2025. Related pa rin ito sa flood control ghost projects. Okay. Ano naman tong misteryong kumpul-kumpul? Ang nakakatawa dito sa KMJS, guys. For sure naman, hindi naman siguro magpapa-exam si Napolcom ng related kay Ed Caluwag, related sa mga tikbalang, si Bin. Ang mga kasi, mga storya dito, kahit simple lang, ini-involvean nila ng story sa Jessica Soho na merong nagbabantay, kaya daw nagkaroon ng ganyang sakit ay dahil daw may sumumpa. Yung mga ganyan-ganyang factor, 'di ba? So, pero at least panoorin niyo ang KMJS hanggang doon sa mga nakakatakot, okay lang 'yan. Okay. Kinapi ko lang yung kanilang introduction. So January 18, here is the link to the video in YouTube. So lalaki sa Monduriao, Iloilo City, pinuluputan sa leeg ng isang dambuhalang sawa. Okay, nangyari dito, isang malaking sawa, napatay niya yung lalaki sa Iloilo City, sa Monduriao, Iloilo City. Talagang death by means of asphyxia, hindi na nakahinga dahil nga sa pag-choke sa kanya ng malaking sawa. Okay, uri ng gatas na hindi lang pampabata pa, sinama ko na lang yan. Okay, Carla Abellana, kinasal na sa sorry ha, genuine first ko na lang, baka mamaya tanungin about Carla Abellana. Okay, ito, for sure, kasi at large siya at isa na siyang kinikilalang kriminal. Habang warrant of arrest laban kay Atong Ang at iba pa kaugnay ng kaso ng lost sa Bungeros, inilabas na matapos ang mahigit 4 na taon. Kasabay ng pag-alok ng 10 milyong pisong pabuya. Tatandaan ninyo, malay naman ninyo, tanongin dyan, magkano ang pabuya sa kapag nahanap mo si Atong Ang, di ba? 10 milyong piso. Okay, mga hari ng Tondo ang panata kay Senyor Santo Niño dinaan sa tinawag nilang lakbayaw, kung saan gumigiling sila ng nakatopless. Tawang-tawa ko, napanood ko to eh. Okay?
Bahay sa Bato, Camarines Sur, halos araw-araw nagliliyab dahil sinunog daw ng tikbalang. Nakakatawa, oo, pero in related sa ating kurso, in related sa NAPOLCOM, sa pagpupulis, bakit? Nirelate lang sa tikbalang pero flammable kasi yung ah, flammable kasi yung bahay. Panoorin nyo yan. Connected sa CDI natin yan, sa fire. Okay? What happened on January 25? January 25, here is the link. So, pampasaherong bangkang may lulan na halos 100 tripulante at pasahero nabutas at tumaob habang binabaybay ang karagatang sakop ng Tawi-Tawi. Ito yung kaninang binanggit ko sa inyo kanina, mas in-expound lang ni Kapuso mo Jessica Soho yung details. Okay? Ito naman sinama ko lang yung mga foods. Diba? Lamang sa sarap, mga produktong alamang in Bicolandia, inano ko lang. Gino-enforce ko lang. Ito guys, ano din talaga to. Naging trend din to talaga. Tindera mula Rizal, binaril habang naka-FB live. 'Di ba? Nabalitaan nyo to? Yung nag-FB live yung tindera, binaril siya harap-harapan ng isang lalaki. Okay? Ito naman po, Amerikanong tumira sa Pampanga noong dekada 70, hinanap ang kanyang dating Pilipinang yaya. Sinama ko na rin dahil syempre may involvement ng isang Pilipina. Ito naman, dating Senador Bong Revilla sumuko matapos madawit sa kontrobersyal na 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandi, Bulacan. Aray mo, 'di ba? Pandi, Bulacan ang involvement niya, 'di ba? Taga Cavite siya. May mga inaprubahan, may mga hinihingi siguro, nilaglag siya ng kasama siya doon sa listahan ni Diskaya. Pati nga si Senator Jinggoy Estrada kasali. Okay, ito naman, nakakatawa, budots. Okay, pero tatandaan ninyo, ah, hindi malay naman natin, 'di ba? Tanungin about budots kasi nandiyan si Revilla. Wait lang guys, i-charge ko lang ang aking laptop. Guys, i-continue ko na to ha for us to end early. Kasi I will advise you talaga na panoorin niyo po muna when we say current event and social awareness, manood po kayo ng KMJS. Diyan po kasi talaga sila kumukuha ng ng details about current events. Nakakatawa, nakakagulat, pero talaga kasi ang Jessica Soho, ang Kapuso mo Jessica Soho, hindi nila ini-ere yan na hindi totoo. Yung mga nakakatakot nga 'di ba, walang confirmation, hindi naman pala aswang, hindi naman pala tik-tik, yung pala pusa, 'di ba, daga, 'di ba? Kasi totoo lang ang kanilang binabalita. Okay? Mahigit 100, ito guys, involvement din, crime din to ha. Mahigit 100 na mga cellphone nakaramihan na wala sa kasagsagan ng Sinulog Festival sa Cebu, natunton ng mga pulis sa isang gadget store na walang mahigit 100 na cellphone. Okay? Noong kasagsagan ng Sinulog Festival, nakita sa isang gadget store. Ayan, maa-anti-fencing pa yan. 'Di ba? So possibly lumabas po sa pa-exam, business-minded yung kumuha. Business-minded ka, o yan, makasuhan ka ng anti-fencing. Aware pala siya na nakaw, ano? Nakasuhan pa nga ng anti-fencing. Business-minded yung yung magnanakaw. Okay, punta naman tayo sa February 2026 na ganap noong sa KMJS. Okay? Ito po yung YouTube link. Philippines tallest hanging bridge. Ito po ay sa Mountain Province. Okay, ito.
Ito yun din, nung February 1, yung inambush ng DIY Granada sa Sharif Agwak na mayor, si Ahmad Ampatuan of Maguindanao del Sur. Ito yung inambush siya, ginamit ay DIY na RPG. Diba? Kabog. Yung rocket propelled talagang buti na lang, DIY lang siya, hindi ganong malakas. Paano kung talagang RPG, RPG na nabili pa sa ibang bansa? 'Di ba? Sabog talaga yun, damay pa yung nasa likod. At nataon pa, buti na lang nung tinamaan yung sasakyan ni Mayor Ahmad Ampatuan, nung tinamaan yun, naka-bulletproof. Alam din niya, aware siya na na nanganganib ang buhay niya. Gano'n naman daw po talaga sa Mindanao ano. Kaya nga nagkakaroon ng biro-biruan, dito mo 'yan gawin sa Mindanao, 'di ba? Talagang hindi biro-biro, matatapang ang ating mga kapatid sa Mindanao. Ayan, protesta sa Mina sa Quezon Province. Home service. Natawa ko dito, sinama ko lang. Home service na bulitas. Alam niyo yung bulitas? Yung parang mga hikaw na pinubutasan ng pototoy. Ano daw ang napapala sa bulitas para daw magkaroon ng pleasure yung kanilang partner. Mag-ignite ang kanilang pagsasama. 'Di ba? Wala lang, ginain ko lang siya. Malay nyo naman lumabas din. Okay, February 8, 2026, ito yung YouTube site natin, ay link natin. Palawan Seafood Crawl, KMJA Special Reports, ayan. KMJA Special Reports about chronic kidney rising dahil daw po tumataas na po ang bilang talaga ng may sakit na chronic kidney disease. Ayan yung sabi nila, nagkakaroon ka ng kidney failure kapag, yan ang masaklap magdadialysis ka na. Kapag sobra-sobra ka daw sa sweets, kapag diabetic ka, at mataas ang presyon mo, high blood ka. 'Di ba? So nakakatakot mag-maintenance ng high blood, kaya dapat good vibes lang kayo, healthy eating. Ito, February 8, kalat ng scatter. Okay? Kung dati, online sabong, way back pandemic days, ang scatter naman ngayon. Okay? Ang scatter naman ang trending noong February 8. Know your limit kapag nagsusugal kayo or wag na magsugal in the first place. Ayan, young stanas. Ito yung mga young stana na pumunta sila ng BGC. 'Di ba? Bakit po ba sila pinaalis sa BGC? Dahil po ba nakapang-youngsta na sila? Hindi po. Walang pakialam sa outfit nila ang mga security personnels doon. Ang problema, magulo sila. And possible they can be a CICL, child in conflict with the law, or juvenile delinquent. Siyempre, mababother yung mga nagbabayad ng taxes na mga nakatira sa BGC, nagtatrabaho sa BGC. Sasabihin ng mga, alam niyo, may nabasa pa ako, sabi ang aarte naman ng mga taga BGC. Okay lang naman kasing pumunta ang mga youngstana basta sila ay behave, 'di ba? Wala namang issue sa kanilang pormahan. Ang problema, sila po ay maiingay, magugulo, balagbag, 'di ba? Possible pang maghasik ng gulo, makipag-riot doon sa BGC. Kaya sila pinaalis sa BGC. Ito naman guys, babae tinaga ang kinakasama sa Davao del Sur. Ito yung nakakatawa yung kwento nito. Ay, hindi nakakatawa. Sorry. Nakakatawa lang din kasi etong si ate girl sa Davao del Sur, meron siyang live-in partner. Ang live-in partner niya ay nagtatrabaho. So, nagtatrabaho siya bilang delivery rider. Etong si ate girl, ang gagawin niya ay 'di ba dapat talaga kapag nasa bahay ka lang, give and take. Magluto ka, maglinis ka, para pag-uwi ng partner mo, may kakainin, pati yung mga anak nyo. So, si ate girl, addict na addict siya sa mobile game na ML. So, dahil sa ML, kinukulit siya ng asawa niya na mamaya na yan, yung partner niya.
Magluto ka na, wala pang ulam, narindi si ate girl, tinaga niya yung kanyang live-in partner. 'Di ba? So, part ng current event. 'Di ba? Malay naman natin. Okay? February 8 yan? Okay. Eto, tingnan nyo. February 8, ito yung link. February 15, binigay ko na rin yung link. February 22, nandito na rin po lahat. Kasi, guys, gusto ko panoorin po ninyo kung habang wala pa po yung NAPOLCOM exam. Kasi kahit sabihin po natin na 5 items lang naman yan, sabi nila Ma'am Jessa, 5 to 10 items, malaking factor po ang 5 to 10 items. Ang passing grade po is 70%. 'Di ba? Malay po naman ninyo, dito manggaling yung top notcher ng NAPOLCOM. Sana, malay naman natin si Sosing yan. Top 1 si Sosing, top 2 si Coquilla, o top 3 si Calonia. 'Di ba? Wala namang masamang mangarap tayo. Ang ano lang natin diyan is kailangan talaga eh ang ano lang talaga natin, alam niyo yung mina-mindset kapag criminology, 'di ba? Alam ko mga criminologist yung iba dito. So, i-aim nyo mag-top, kapag hindi nag-top, at least, 'di ba, kayo ay naging passer. Okay? Wait lang guys ha, medyo ako ay may i-share pa ako sa inyong may i-share lang po ako sa inyo na ano yung mga naaalala ko po during nung ako ay nag-exam nung NAPOLCOM. Ah, ano kasi ano, ang tawag niyan, si nakalimutan ko yung nag-high score ng ano, si Linda Walker. 719. Wow, naka-achieve siya ng 709. Si Linda Walker, 'di ba? Huy, bakit 719? 150 lang yung pa-exam. Guys, eto kasi current events at saka yung current events and social awareness, napakadali para sa ating mga talagang updated sa balita. Kung ako sa inyo guys, mag-focus kayo talaga sa math. Tayong mga krim. Pa, baka pati si Linda Walker kasama sa exam, ano yung kanyang score? 790. Guys, alam nyo ba, nakakatawa man na isipin na nakakatawa man isipin na may pagganon sa current events, yung mga nababalitaan lang natin, yung mga napapanood lang natin, pero talagang meron talaga. Ano talaga, expect the unexpected. Kaya kailangan updated kayo. Pero dapat, kung updated kayo, yung mga legit at mga, yung source ninyo, hindi fake news. Kasi, ako during may pag-e-exam nung time nung nag-exam ako, mahilig talaga akong manood, alternate 'yan. Si magkatapat pa kasi ang Rated K at saka si KMJS during that time. So, ang ginagawa ko kapag focus talaga ako kay MJS eh. Kay MJS, after nun, kapag patalastas, punta naman ako dito kay Rated K. So, alam nyo ba guys, ang swerte pa natin kasi inabot natin yung ganito, may social media na, may YouTube na. Dati po ang mga nag exam na parte ng kanilang social awareness, kailangan pa nilang bumili ng mga dyaryo para updated po sila. Okay? So, ang dyaryo na yan, kung ano pa yung date ng within that half year, kasi 'di ba dalawa ang pa-exam sa NAPOLCOM. Biruin niyo bibili kayo ng dyaryo araw-araw ng buhay niyo para lang makasabay sa alam kung ano yung current events. Not unlike ngayon, panoorin lang natin, inahahain na sa atin, 'di ba, ng YouTube, ng nito, tulad niyan, May Kapuso Mo Jessica So, diyan na sila bumabase. Okay? Guys, another payo ko rin po sa inyo, gamit kayo ng mnemonics. Kung hindi kayo talaga matandain, gaano kayo ng mnemonics.
ano yung unang letter, yan sa Philippine History. 1987 Philippine Constitution, ginamit ko yan. Sa Intro to Philippine Criminal Justice, ginamit ko rin po yan kasi parte din po yon ng inyong exam. English, makinig po kayo sa inyong lecturer sa English. Kung kayo naman po ay hindi updated, mayroon naman po tayong recorded. Kung hindi pa kayo satisfied, marami po sa YouTube. Okay? Yung synonym at antonym. Ang dami niyan, guys. Synonym, antonym. Okay? Fill in the blank. Ano yung tamang, ano yung proper grammar. Okay? Alam naman natin, mga criminology, medyo mahina tayo sa English. Kaya dapat, mag-advance lang po ng review lang po ng review. Tatandaan ninyo, 70% lang yan. There is a big chance yung mga nakapasa dito ng criminology board exam, kayang-kaya nyong mag-top sa NAPOLCOM. Okay? So yan, ini-expect ko magta-top 1 yan. Sila Sosing, Coquilla, Calonia, ayan, Abinido. Lahat na nandito, top na kayo. Bibigyan daw kayo tigi 1,000,000 ni Sir Brian. Sana nga, no? Sana nga. Okay? So, okay, dyan na nagtatapos ang ating lecture sa ating current event. 1M suntok, 1M na suntok galing kay Pacquiao. Okay? Wala tayong wala tayong in-include na sports. Ma'am, bakit nandyan si Iyala, nandyan si yung anak si Eman Pacquiao? Hindi naman po hindi kinilala yung kanilang si Iyala kasi ongoing pa rin po yung kanyang competition ngayon. Si Eman Pacquiao hindi naman po kinilala ng yung kanyang parang akala nyo nakipag-ano lang siya. Maliit lang po, hindi po masyadong malaking title ang kanyang ginanapan sa boxing. Okay? So, kaya wala tayong masyadong sports and pageant ongoing pa rin. Okay? So, thank you very much for listening, guys. Maraming salamat. Okay? Gawin nyo, manood kayo ng KMJS after neto for you to be updated. Okay? Thank you very much, guys.